Buwan naman sa ating One Balita Pilipinas ngayong Lunes. Tatlong bagyo binabantayan pa rin ng pag-asa sa paligid ng Philippine Area of Responsibility. Isa rito natatawaging Obet, pagpasok sa bansa, maaaring maging super typhoon daw ang lakas. Naibungkahi yung kay Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ipinagpatuloy na ngayong araw. Paggamit ng confidential funds ni VP Sara noong mayor pa siya ng Davao City, binusisi. Pero ang disbursing officer, abay, wala na raw maalala. Kampo ni former House Speaker Martin Romualdez, aminadong nagulat na may higit 200 pang testigo ang Office of the Ombudsman tungkol sa kaugnayan umano niya sa flood control scandal. Luxury vehicle na may peking plaka na naging pag-aari ng aktor na si Derek Ramsey, kukumpiskahin na ng pamahalaan. At Coco Martin at Julia Montes nagpatikim sa mga aabangan sa bagong yugto ng Sigabo. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood sa guide. Ang uting utang, kumikita sa mga utang, palipit. Dagsana ang mga paluwas sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Isa ang sugatan matapos araruhin ng SUV ang dalawang establishmento sa Antipolo. Ang sasakyan, minaneho ng aktor na si Nino Mulak. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Sa cellphone video na ito, kita ang isang lalaking nakabulagta sa barangay Mayamot, Antipolo. Nagkalat sa paligid niya ang mga debris. Sa tabi niya, naroon din ang isang puting SUV na may pumailalim pang motorsiklo. Ayon sa mga nakakita, tanghali nitong linggo nang sumampa sa bangketang SUV na minamaneho na aktor na si Nino Mulak. Tinamaan nito ang isang barbershop at sari-sari store. Parehong nagtamo ng pinsala sa harapan. Tumakbo po kami doon tapos ang tinignan po namin yung tao sa may sari store kasi po may matanda po kasi nagbabantay doon yung may-ari. Lalaki po, mga senior na po yun eh. Mabuti na lang, hindi natumbok ang loob ng tindahan. Grabe, ayan po yung sasakyan, no? Sobrang lapit na lang po dito sa tindahan ni nanay. At malapit din po dito sa may poste. Pero ang lalaking kumakain sa kalapit na parisan ang nasagi ng SUV. Dinala siya sa pinakamalapit na ospital. Tumanggi na munang magbigay ng panayam sa aming kamera si Mulak. Pero nakipag-ugnayan na raw ang kampo ng aktor para maresolba ang pinsalang dulot ng aksidente. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Kukumpiskahin na ng pamahalaan ang luxury vehicle na nahuling may peking plaka na sinasabing naging pag-aari ng aktor na si Derek Ramsey. Para sa detalye magbabalita si Gerard de la Peña. Gerard, bakit daw ito kukumpiskahin? Cheryl, kulang daw ang naibayad na customs duties nang ipasok sa bansa ang isang Porsche 918 noong 2021 ayon sa paunang investigasyon ng Land Transportation Office at ang Bureau of Customs. Base raw sa mga dokumento, rehistrado ito bilang Porsche Boxster na nasa 8 hanggang 10 milyong piso ang halaga. Kaya 1.8 million pesos lamang ang naibayad na customs duties. Pero ang sasakyan na ito na limited edition dahil may 918 units lamang sa buong mundo ay nasa 75 hanggang 100 million pesos ang halaga. Kaya dapat daw ay hindi bababa sa 35 million pesos ang ibinayad na customs duties dito. Kaya malinaw daw na nagkaroon ng misdeclaration ang daraya sa pagbabayad ng tamang customs duties. Ayon daw sa records ng LTO, inimport ang sasakyan mula sa United Arab Emirates. Kakasuhan ng smuggling ang importer at consignee nito. Hindi paligtas ang aktor na si Derek Ramsey dahil siya ang rehistradong may-ari ng sasakyan kahit sinabi niyang naibenta niya ito. Pero kung mapatunayang biktima lang din siya at nakitang buyer in good faith, ay walang criminal liability ang aktor. Yun nga lang, wala raw nakasaad sa batas na maaaring maibalik sa aktor ang sasakyan. Kaya walang ibang patutunguhan ito kundi sa kamay ng pamahalaan. Nadiskubre ng LTO ang sasakyan nang makitang tumatakbo ito sa EDSA gamit ang isang peking plaka.
naka-alerto raw ang LTO sa mga ganito at automatic nang tinitingnan kung nasa tama ang mga papeles ito. Sumuko naman ang nagmaneho nito na suspendido muna ang driver's license. Nasa pangangalaga ngayon ng LTO ang sasakyan na mangangailangan daw ng maintenance para hindi bumaba ang halaga. Sa halip daw na mabawasan ay tumataas pa ang halaga nito dahil limited edition nga ito. Kalaunan daw ay ipapasubasta o auction na rin ito ng BOC. Cheryl. So Gerard, sino ang importer nito? Cheryl, may nabanggit sa amin kaninang isang kumpanya na nag-i-import talaga ng mga ng mga ganitong klase sa sasakyan at meron din isang nabanggit na consignee. Pero yun nga kung kumbaga sa kung ang talagang nagpa-import nito ay yung aktor na nabanggit dito at siya yung nagsabing dapat daw ay mas mababa yung duties sa babayaran, doon siya magkakaroon ng criminal at legal liability. Pero kung mapatunayan na bumili lamang siya, buyer lamang siya mula dito sa importer nito, ay doon siya makakalusot mula doon sa kanyang legal liabilities. Cheryl. Nagpakita na ba yung importer at di ba meron na bang nakikipag-cooperate naman sina Derek Ramsey dito sa sitwasyong ito? Tama, Cheryl. Ang kinukwento sa atin kanina ng Bureau of Customs at ng LTO, nakausap na nila yung kampo ni Ramsey at saka yun nga, sumuko na rin nga yung driver at kaya nga nasuspende na yung kanyang lisensya. Yung tungkol doon sa importer tsaka doon sa consignee, yun yung hindi pa malinaw kung nakausap na nila. Pero hahainan ng araw ng seizure order itong sasakyan na nandito ngayon sa bakuran ng LTO. So hindi pa malinaw kung nakausap na yung mga consignee tsaka yung importer, pero definitely ay hahainan itong mga ito ng summons. Pero ibig sabihin may pagkakakilanlan naman na naipaalam na dito, alam na naman na siguro dahil nga nasa balita naman ng importer na ito. Wala man lang pagpaparamdam kahit wala pang nakasampang kaso? Oo, Cheryl, sa ngayon ay hindi pa kinukwento sa atin ng LTO kung nagpunta na sa kanila itong importer tsaka yung consignee. At ang malinaw pa lamang ngayon ay ang pagkakaroon nila ng ugnayan sa kampo nitong si Ramsey. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Sumailalim muli sa direct examination ang dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer na si Gina Acosta tungkol pa rin sa usapin ng confidential funds na nakapaloob sa Article 1 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Magbabalita si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, kabilang sa binusisi dito sa impeachment trial ngayong araw, yung 125 million pesos na isinilid sa 4 na traveling bags. Gayun din yung acknowledgement receipts na pirmado ni Colonel Raymond Lachica. Ano ba yung paliwanag dyan ni Acosta? Cheryl, sa direct examination kanina ng prosekusyon dito kay Acosta, tinanong dyan ni Attorney Amando Virgil Ligutan kung yung sinabi ni Acosta last week na nilagay daw sa 4 na travel bags itong 125 million pesos na cash para sa confidential funds ng OVP noong last quarter ng 2022, paano niya raw nasabing saktong-sakto daw doon sa 4 na bag, doon magkakasya itong pera. Ang nasabi naman dito ni Acosta, estima niya lang daw, tansya-tansya lang daw yun at wala raw siyang experience sa buhay pagdating daw dito. Pero ang tinanong din niligutan, hindi raw ba kaya pareho yung kanyang karanasan dito sa pagsisilid ng pera noong siya rin ay SDO o Special Disbursing Officer ng Davao City noong mayor din itong si Vice President Sara Duterte nung panahon na yon. Pero ang sinabi dito ni Acosta, nalilito raw siya sa tinatanong ni Ligutan kung ano raw pinatutungkulan niya at hindi niya raw maalala kasi yung sinasabi ni Ligutan na 460 million pesos na confidential funds naman kada taon noong 2019, 2021, 2018, 2022 dito sa Davao City, hindi naman daw ganun yung perang winidraw niya. Kaya doon nga lang nahinto yung kasagutan ni Acosta tungkol dyan dahil nalilito raw siya dito. Tungkol naman doon sa sinabi niya na kapag nung panahon naman na OVP SDO na siya, kapag binigay niya raw, o tuwing binigay niya itong 125 million pesos na confidential funds kay Colonel Lachica, may pinipirmahan daw siyang internal document o parang acknowledgement receipt, resibo na tinanggap niya raw ito. Pero kapag katapos daw, magbibigay daw ng fund utilization report itong si Lachica at itatali raw, ikukumpara raw ni Acosta kung tama raw ba itong 125 million pesos sa ginamit doon sa report. At kapag na-liquidate na raw, napasa na raw doon sa COA, binawi o binabawi daw itong resibo kaya wala raw hawak
na dokumento itong si Acosta na may pinirmahan sila chika na tumanggap nitong confidential funds. Cheryl. Ano pa yung mga bagong impormasyon na lumabas dito sa pagpapatuloy ng impeachment trial ngayong araw? Cheryl, kanina ang sinabi rin ni Acosta, pinagkakatiwalaan daw ni VP Sara Duterte itong sila chika, kaya kahit hindi raw bonded, kumbaga ito kasing si Acosta, para in case lang na mawala yung confidential funds, may nilagay kasi siyang fidelity bond. Pero itong si La Chica, wala raw. Pero pinagkakatiwalaan daw siya, kaya dinisburse. Ngayon, ginamit ng salita rin ni Acosta, dinisburse na daw itong confidential funds dito kay La Chica at may binibigay naman daw na fund utilization report. Sa dinami-dami naman daw na acknowledgement receipts, hindi na raw din matukoy ni Acosta yung mga pangalan daw dito sa mga AR. Bukod pa dyan, yung sa paghawak naman, tinanong din kanina ni Attorney Ligutan, kung ito raw ba yung siste na kinagawian niya nung SDO daw siya ng Davao City noon, na bibigay daw sa isang security officer itong confidential funds, may pipirmahan daw, kesyo na internal document, tapos pag nagbigay daw ng fund utilization report, itatali, ililiquidate, tapos babawiin daw yung dokumento. Sabi naman dito ni Acosta, oo raw, yun daw yung nakagawian niya. Ang huling naging tanong kanina ni Attorney Ligutan, hindi raw ba scam matatawag itong, o kaya modus itong ginagawa. Pero nag-object dito ang depensa at pina-strike off the records kasi ang nasabi din dito ni Presiding Officer Chis Escudero, dalawa daw ang kahulugan nitong mga ginamit na salita ni Ligutan at maaari naman daw na i-rephrase. So kaya nagamit doon standard operating procedure. Mamayang hapon, magpapatuloy naman na, sunod naman ng gagawin ay yung cross-examination naman ng depensa dito kay Acosta. Cheryl. Mary Mon, nitong weekend napaulat na magkakaroon ng pagbabago doon sa schedule ng impeachment trial. Kailan ito magsisimula at ano yung magiging bagong schedule? Cheryl, noong huli, mga 2 weeks ago kasi, si Senator Mig Zubiri, siya yung nagbukas ng suggestion kung maaari bang mailipat na sa hapon ulit itong impeachment trial para mas mabigyan ng oras. Kumbaga hindi tulad ngayon na 10 a.m. hanggang bago mag alas 3 o kaya naman hanggang alas 4 lang ng hapon gagawin yung proceeding. Pero ang nasabi dito ni Senate President Sherwin Gatchalian, may consensus na raw ang mga senador tungkol dyan, pero isa sa pinal pa raw nila yung usapin na to. Kaya ang nasabi sa atin kahapon ni SP, papaalam niya daw nila agad kapag i-implement na ngayong linggo itong pagbabago sa schedule. Kaya ang inaasahan natin, kung parang ngayon na umaga, hapon hanggang magsawa gagawin ang impeachment trial. Cheryl. Kumusta rin yung attendance ng mga senador sa impeachment trial ngayon? Wala pa rin ba si Senator Loren Legarda na nasa medical leave? Tama, Cheryl. 19 senators out of 21 yung present kanina hanggang sa bago mag-lunch break. Ang absent, sina Senator Judge Loren Legarda at Senator Bongo. Si Senator Alan Peter Cayetano, late lang siya, mga 11:40 a.m. pumasok siya sa impeachment trial court. And itong kay Senator Loren Legarda, sinusubukan pa natin makakuha ng kumpirmasyon mula kay Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court Ray Bantug kung mayroon bang kasulatan na naman mula sa opisina ni Senator Legarda kung siya rin ay magkakaroon ng extension sa medical leave. Kasi August 3 to 5, 10 to 12, tsaka August 17 to 19, yan yung mga i-final na medical leave ng senador. Ay, hindi pa pinagbigay alam sa pamamagitan ng isang letter dito kay Clerk of Court Bantug. So yan yung isa sa mga alamin pa natin ngayon at sa mga susunod na araw. Cheryl. Alam ba natin yung detalye nung medical leave ni Senator Loren? Ano ba ang sakit na pinag-uusapan dito? Walang impormasyon, Cheryl, na binibigay maging yung opisina ni Senator Loren Legarda. Pero yung huling naging statement ng senadora tungkol doon sa mga usapin o napababalitan natin sa ibang bansa raw siya na naghahanap ng asylum, yung record niya raw, track record niya sa trabaho niya, sa legislation, yun na raw ang makakapagpatunay na wala raw siyang tinatakbuhan at trabaho daw ang ginagawa niya. Kaya nung 2 weeks ago, ang nasabi din naman dito ng ilang mga senador, sina Senator Erwin Tulfo, inaasahan naman daw nila na babalik o papasok na rin itong si Senator Loren. Pero ngayon hanggang sa linggong ito, hindi pa natin nakahagip ang senadora sa impeachment trial, maging sa plenary session. Pero titignan natin mamayang hapon kung biglaan siyang magpapakita. Maraming salamat, Mobile Journal Mary Mon Reyes. Ikinagulat ng kampo ni former House Speaker Martin Romualdez ang pahayag ng Ombudsman na may higit 200 pang testigo ang posibleng humarap laban sa mambabatas. Ayon sa Ombudsman, may 28 witnesses pang handang humarap. Ayon kay Attorney Fajardo, legal counsel ni former House Speaker Martin Romualdez,
ngayon lamang nila narinig ang tungkol sa dagdag na mga testigo. Kasunod ito ng pagbawi ng pahayag ni Orly Guteza, ang nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico, kung saan una nitong sinabing naghatid siya ng maleta kay Romualdez kaugnay sa flood control project. Para mas maunawaan pa natin ang usaping ito, makakausap natin sa linya ng telepono si Attorney Ade Fajardo, Legal Counsel ni former House Speaker Martin Romualdez. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl, at magandang tanghali sa ating mga kababayan. Attorney Fajardo, diretso na po tayo dito sa pinakabago, no? Ano ho ang reaksyon ng inyong kampo dito sa pahayag nga ng Ombudsman na may 28 witnesses pa itong handa raw magbigay ng direkta at material na impormasyon laban po kay former Speaker Romualdez? Yan po ay kinagulat namin dahil hindi naman po yan nakasama doon sa unang paglabas ng kanilang asunto o reklamo sa Ombudsman po, no? Ang aming sinagot doon ay yung sinasabing may mga testigo na 8 Marines, no, na nag-execute ng kanya-kanyang affidavit para palakasin ang alegasyon na sila ay nagdala ng limpak-limpak na salapi sa bahay ni Congressman Romualdez dito sa Taguig, no? At yan ay hindi natin inaasahan, kaya kami nagugulat at parang naiiba-iba ang direksyon ng habla. Nakaabot na ho ba sa inyo yung anumang affidavit o notice tungkol po dito sa 28 testigong ito, o sa media nyo pa lamang po narinig yung bilang na 28? Maliban po doon sa press release na inilabas ostensibly by the Office of the Ombudsman at sa mga balita nga patungkol dito, wala pa kaming nakikitang ganong klaseng mga affidavit, no? Siyempre, kailangan namin suriin na yan, basahin isa-isa at i-address individually para magkaroon ng depensa naman. Pagkakataon, si Congressman Romualdez na sagutin ang mga ito. Sinabi po ng Ombudsman na yung 28, mga aktibong uniformed personnel at sumasailalim na nga po sa legal na proseso. May impormasyon na ho ba kayo kung sino-sino yung mga ito at kung ano mismo yung sinasabi nilang personal nilang nalalaman? Pare-pareho po tayo. Wala po kaming idea, no? Maliban doon sa press release, as I mentioned, wala kaming kaalam-alam kung ano ang identities nitong mga personalidad na ito. At tila bagay dinadagdagan habang patuloy yung investigasyon. Nung una ay pinipilit nila maging state witness si dating Secretary Bonoan na hindi naman nangyari. At in-attach nga ito mga affidavit ng mga Marines na bumabalentong na ngayon o nagsa-somersault na. At ngayon naman ay sinasabing aktibong personnel na sa whether it is in the police or security forces, hindi po namin alam, no? Kaya kami ay nagugulat at para bagang may special na atensyon para sa kaso ni Speaker Romualdez. Mahalaga rin po yung salitang ginamit ng Ombudsman, Attorney Fajardo, direct and material information. Sa inyo pong pagkakaunawa, ibig bang sabihin po nito may mga testigong personal na nakasaksi sa umano'y cash deliveries o may iba itong uri ng impormasyon? Wala po kaming idea, no? We can only speculate. Manghuhula lang kami kung anong nilalaman itong mga testimonya ng so-called 28 additional witnesses, no? Pareho lang po tayo. Kami nag-aabang din kung ano talaga nilalaman ng mga testimonya ng mga ito. Since ganito nga po, nailabas na ito ng Ombudsman na may additional 28, doon sa legal na proseso, doon po para sa kaalaman naming mga hindi naman kami eksperto doon sa proseso, kailan kayo magkakaroon ng impormasyon? Kailan kayo makakakuha ng mga salaysay nito? Well, in the interest of fairness, no, at fair play, ini-expect namin o umaasa kami na kami bigyan ng kopya nitong mga so-called additional testimonies or affidavits nitong 28 additional witnesses. No? But without, kung hindi kami bibigyan ng kopya, wala po kami. We have no way of knowing po. So kami umaasa
na sa pantay na investigasyon, walang kinikilingan, ay kami bigyan din ng kopya nito bago ito resolve or bigyan ng desisyon ng Office of the Ombudsman. So anytime, they should be giving you copies. Ini-expect po namin yan, inaasahan namin dahil nga siyempre hindi pa naman tapos ang preliminary investigation dito. Yan ay patuloy pa at nagpapalitan pa ng mga papeles doon sa Office of the Ombudsman. Samantala po, nakapagsumite na kayo ng supplemental counter affidavit na may kasamang salaysay ng 25 former drivers at security aides ni Zaldico. Ano yung pinakamahalagang bagong ebidensyang inilatag po ninyo sa Ombudsman? At nakausap nyo na ho ba si Congressman Romualdez? Ano yung kanyang saloobin dito sa mga development? Of course, we share the elation. No? Natutuwa kami. I'm sure kasama na rin si Congressman Romualdez dito sa mga developments na ito kasi ito ay nagpapatunay ang simula pa noon na itong mga peking testimonya na ito ay mga acts of destabilization against the administration. No? Ito ay paninira at paggigiba ng administrasyon. At ito ay napapatunayan dahil nga itong additional affidavits ay nagpapatunay na walang ganyang pangyayari. Isang grupo lang po ang pinagmulan ng mga ito. Sila ay mga dating empleyado ni Zaldico, ang kanyang korporasyon na SunWest at ang kanyang party list. No? So kung ang isang sangay nito or isang malaking grupo nito ay nagsasabi na walang ganyang pangyayari, paano natin paniniwalaan yung sinasabi ng iba naman na merong ganyang pangyayari at alam nga natin na talagang hindi po kapanipaniwala yung kanilang mga salaysay na mula sa pool pa lang ay sinabi na rin na eventually ng Department of Justice na ito ay perjurious no or kasinungalingan at libelous, ibig sabihin paninirang puri. Kaya hindi namin maintindihan kung bakit ang isang sangay ng pamahalaan ay nagsasabing ito ay kasinungalingan ay iba naman kung sakali man na i-resolve to against at hindi i-dismiss, yun pa ay magiging conflicting resolutions eventually ng dalawang sangay ng gobyerno. Pero Attorney Fajardo, kailan po kayo huling nag-usap mismo ni former speaker at ano po yung kanyang mga eksaktong salita na reaksyon niya nga po dito sa developments? Siya po ay natutuwa lang no na nagkaroon tayo ng isang magandang paglalahad nito mga affidavits na ito at yan naman ang kanyang saloobin no na mula sa pool ay talagang walang ebidensya laban sa kanya no? Maliban sa the mere fact na he was Speaker of the House when the 2025 budget was passed no pero kung yun lang ang magiging basihan po ng kaso ang dami pong nakapirma doon no including the executive department kaya siya ay nagtataka kung bakit ba parang siya ay sinisingle out dito na marami namang ibang binanggit. No? Not only in the perjured affidavits na original, but kahit doon sa mga salaysay no? ng original na nagpunta doon sa Club Filipino. No? In fact, kung maalala natin, pati mga investigador daw ng International Criminal Court ay dinala ng salapi. Talagang ano po ito, no? Those statements are out of this world no? And incredible. Balikan ko po yung counter affidavit na may kasamang salay po ng 25 no na former drivers at security aides, yung mga dating tauhan po ni dating Congressman Zaldico. Paano nyo po natukoy yung mga saksing ito at kailan sila nagsimulang makipag-ugnayan po sa inyong kampo? Sa inyong palagay, bakit biglang lumutang yung mga ganito karaming mga testigo matapos nga pumalya o mabawi yung mga naunang pahayag laban sa inyong kliyente? Kung maalala po natin itong mga original na lumabas na so-called cargador or maleta boys, no? Marami po kasi silang binabanggit na mga pangalan doon no? Kunwari na or sabi nila ay kasama nila bilang driver or kasama nilang security aid o kasama nilang administrative personnel na nag-deliver po nitong mga salapi sa mga personalidad na binanggit doon. No? Marami silang binanggit doon sa alam naman natin. No? So sila ay napag-alaman namin ay nakipag-ugnayan sa Department of Justice no? At sa National Bureau of Investigation including sa tanggapan po ng Ombudsman. Sila po ay diretso na nakipag-ugnayan doon by furnishing copies of their statements directly to these agencies. Kami po ay na-furnish lang no eventually nito mga affidavits na ito no.
So hindi po we should disabuse the minds of our countrymen na kami po ang nakipag-ugnayan sa mga ito. Sila po ang nakipag-ugnayan sa mga nauukulang ahensya ng gobyerno. Kung sinasabi ng inyong 25 witnesses na walang naganap po na cash delivery kay Romualdez, handa sila humarap mismo sa ombudsman at panindigan yung kanilang mga sinumpaang salaysay? We are in the process po of securing kasi identified naman yung mga notaryo publiko na naglagda doon at nagsaksi ng kanilang panunumpa tungkol sa mga statements na ito. We are in the process of securing certified true copies po of their affidavits. Siyempre, we don't know kung anong direksyon ng tanggapan ng ombudsman dito, pero yung mismong pag-affirm po or yung pagkumpirma nitong nilalaman ng mga affidavit po, ay yan po ay mangyayari kung may trial na mangyayari sa Sandigan Bayan. In the meantime po, ang tanggapan ng ombudsman ay tumatanggap lang ng mga salaysay na tulad ng ganyan at kinakalat nila and hopefully they will consider them as leads in the resolution of this investigation. Tungkol naman kay Orly Guteza, gaano po kahalaga, Attorney Fajardo, sa inyong depensa yung kanyang recantation nga? Lalo na't sinasabi ng ombudsman na hindi nakasalalay sa iisang testigo lamang yung kanilang investigasyon. Kung maalala po natin, in fact, pag binasa natin yung affidavit of recantation ni Sergeant Guteza, makikita natin doon na siya mismo ang nag-supply ng sagot sa katanungang iyan, no? Na sinabi sa kanya ng mga nag-uudyok sa kanya para mag-issue ng panayunan niyang affidavit na siya bilang isa sa mga dating tauhan ni Zaldico ay makapagbibigay daw ng missing link, no? Yung mga nawawalang ugnayan between Zaldico at Martin Romualdez. Kasi po, kahit suriin natin, wala po talagang ebidensya linking the transactions of Zaldico na sinasabi niya with Martin Romualdez. Kaya ito ang sinasabi nilang missing link. At yun nga ang ginawa, nagtestigo siya sa Senado. But as it turned out, yun pala ay katang-isip, guni-guni lamang at invento. May mga paratang din ng pagmamanipula o pagpipilit sa mga testigo. Ano ang konkretong ebidensya na hawak nyo para suportahan yung ganitong aligasyon? Hindi po kami nag-aaligar niyan, no? Yung mismong pagpipilit na yan ay nakalagay po doon sa mga affidavit ni Tony Guteza at ng 25 other personnel ni Zaldico at including 3 or 4 doon sa mga sinasabing nagkaroon ng individual affidavits in support of the complaint. Sila po ang nagsalaysay ng pag-pressure o paggigipit sa kanila para lamang gumawa ng ganung mga pahayag laban na not only against former Speaker Romualdez but also against prominent members of the Executive Department, the Senate leadership, and members of the House. At dun po sa kabilang panig, sinasabi rin ng ombudsman na posibleng pressure tactic yung recantation. Handa ho ba kayo hayaang suriin ng ombudsman din kung alin sa mga magkakasalungat na salaysay yung may matibay na ebidensyang sumusuporta? Hindi lang po kami handa. Yun po ang aming panalangin na talagang suriin isa-isa at tingnan ang mga detalye nito mga pahayag. Kasi siyempre, tulad ngayon, hindi mahirap yung paramihan na lang tayo ng numero ng testigo. No? Ang sa ebidensya po or sa rules on evidence, hindi lamang sa testigo po nakasalalay ang kaso. No? Depende rin sa kalidad ng kanilang mga sinasabi. Is it being truthful? Is it consistent with other circumstances? Yun po ay dapat at inaasahan namin suriin ng maayos ng tanggapan ng ombudsman para magkaroon po ng fair resolution of this issue. Ito, Attorney, pinakamahalaga kung sakaling maisalang itong 28 na testigo at maglabas sila po ng mga salaysay na direktang sumasalungat sa inyong depensa, ano yung legal na hakbang na handa po ninyong gawin? Yun po ay mga agam-agam, mga speculation at this point. No? We will cross the bridge when we get there po. Siyempre, ating susuriin yung kanilang mga statements if ever there are such statements. No? Kasi puros pa lang mga kwento ngayon. At we will address them point by point. At ngayon po, matapos maisumiti yung inyong supplemental counter affidavit, ano yung inaasahan, inyong susunod na hakbang ng ombudsman at ano rin na ang inyong hinihiling na dapat muna nitong isaalang-alang bago maglabas ng desisyon?
tulad nga po ng sinabi ninyo, marami na pong testigo rito sa mga salaysay, mga kwento no, na lumalabas tungkol sa kaso nitong sa flood control. At kami ay umaasa, we should expect a fair and impartial evaluation of the evidence so far submitted. At because of that, kami ay malakas ang loob no, at nagtitiwala na ang isang patas at pantay-pantay na pagsaalang-alang sa mga ebidensyang ito ay magresulta sa pagdi-dismiss po ng mga kasong ito against Congressman Romualdez. Marami pong salamat sa inyong oras, Attorney Ade Fajardo, Legal Counsel ni former House Speaker Martin Romualdez. Sa iba pang balita, nagpatuloy ngayong araw ang deliberasyon ng proposed 7.2 trillion pesos na national budget para sa 2027. Magbabalita si Mobile Journal, Amy Atienza. Amy, kumusta ang takbo ng budget deliberations? Cheryl, inihayag dito ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na bumaba ng 17 billion pesos ang projected income mula 2025 to 2027. Isa sa nakikitang dahilan ang delinking ng online games sa e-wallet payments. Ayon kay PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, may pagbaba ng 40% sa gaming activities mula nang mangyari ito. Bukod pa riyan, naging malaki rin ang epekto ng Middle East crisis sa unang bahagi ng 2026 para sa pagbaba ng PAGCOR income. Pero mayroon naman daw kaunting pagtaas sa mga aktibidad ngayong Hulyo at Agosto at kung patuloy itong mangyayari ay posible rin ang pagtaas ng kita ng ahensya, lalo na't peak season daw sa land-based casinos ang huling buwan ng taon. Sa ngayon, aabot sa 88.33 billion pesos ang kita para sa susunod na taon na layong gamitin sa taunang operasyon at nation-building activities. Patuloy ang pagsasagawa nila sa nationwide school building program kasama ang Department of Education. Mayroon ding mga programa gaya ng paglalaan ng patient transport vehicles sa mga local government unit at relief operations para naman sa mga kalamidad. Cheryl, ngayong araw nga din ay inaasahan ng House Committee on Appropriations ang budget para sa Department of Justice, Department of Science and Technology, Department of Trade and Industry at Philippine Charity Sweepstakes Office. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza. Susunod, mga bakwit na binaha sa Bacolor, Pampanga, binisita at inabutan ng tulong ni Pangulong Bongbong Marcos. At epekto ng tatlong sama ng panahon na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, pag-uusapan natin kasama ang Pag-asa. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Mga kapatid, tatlong bagyo ang nakapalibot sa bansa sa mga oras na ito. Pero sa ngayon, habagat pa rin ang magdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Para sa weather update, magkakausap natin si Pag-asa Weather Specialist, Charmaine Varilla. Magandang tanghali sa iyo, Charmaine. Yes po, magandang tanghali din po, Miss Cheryl, maging sa ating mga tagapakinig. Sa dami ng bagyong nakapalibot sa atin, hindi ko alam kung anong uunahin natin. Okay, ano ang update dito sa tatlong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility? Siguro doon sa tatlo, sino ang unang papasok sa loob ng PAR? Yes po, no. Sa kasalukuyan, mas babantayan po natin or uunahin natin itong si Typhoon Saudel dahil ito po yung nakikita natin na posibleng unang pumasok dito sa ating PAR. Si Bagyong Saudel ay estimated kanina around 1,480 km east-northeast na extreme northern Luzon. At sa kasalukuyan nga po, may taglay na lakas ng hangin na maabot ng 175 km per hour malapit sa sentro at pagbugso na maabot hanggang 215 km per hour. In-expect na po natin yung pagpasok nito ng PAR ngayong araw. So ngayong hapon po posible ay papasok na po ito ng ating PAR. No? At sa nakikita po natin ay wala itong magiging direktang epekto sa limang bahagi ng ating bansa. Ngunit, posible nitong mapalakas yung ating hanging habagat at nakikita nga po sa ating mga model ay posibleng lumakas na yung habagat natin starting ng bandang Wednesday onwards. Wednesday onwards. Pero
Dahil ito ay kasalukuyang typhoon eh. Typhoon category. Sabi, nearly super typhoon na daw ito? Yes po, nakikita po natin na since yung wind speed nito maabot ng 175, so pag super typhoon po kasi aabot dapat yan ng 185. So konti na lang, no? And based naman sa forecast po natin, nakikita po natin na posible nga yan na maging super typhoon, hindi pa rin po natin inaalis yung posibilidad. Ano ang kilos nito? At sinasabi nyo nga ay hindi naman natin to nakikitaan ng landfall. Pero depende sa kilos, kailan ito pinakamalapit sa ating kalupaan at mahahagip ba tayo ng outer rain bands nito? Pinakamalapit po siguro ng ating kalupaan sa may part ng Batanes ay around Wednesday to Thursday. Although sa ngayon po hindi din po natin nakikita na aabutin yung area po na yan ng outer rain bands po nito. More on habagat po yung mas babantayan natin na makaka-apekto po dito sa ating bansa. At dahil ganito nga na nandoon yung taas ng posibilidad na magiging super typhoon na ito, so grabe din bang pag-enhance, ibig sabihin nun sa ating hanging habagat? Well, sa ngayon po yung pinapakita ng mga model, medyo mababa pa, no? Pero, again, wag po natin aalis yung posibilidad na maaaring yung habagat na maranasan natin ay maging katulad ng next week. Kasi alam naman po natin na meron pa yung lead time na 3 days. And expect po natin na malaki pa po yung changes ng weather sa mga succeeding days. Lalo, papalapit pa po itong si bagyong si Saudel na magiging si Obet sa atin. Plus, meron po siyang posibleng kasunod, which is yung currently may international name na tropical storm Atsana. So parang ito po si Atsana ay posibleng sundan niya yung magiging track ni bagyong Saudel. So, posible po na mas patagalin yung habagat nito or may additional impact pa po sa mga susunod na araw. Okay. Ulitin ko lamang, yung nakikita natin sa ilalim ni Saudel, ayan, nakikita natin sa ating screen, yan si Tropical Storm Atsani. Yes po, si Atsani. So yan ay susunod, same direction, same track ni Saudel? Yes po, tama po kayo. Pero mas mababa siya, so mas lumapit sa kalupaan ng Pilipinas. Sa nakikita po natin, no, ay medyo mababa pa po yung chance nito na mag-landfall and as well as lumapit, no. Pero kasi medyo recurving yung track po nito. However, yung parang landfall scenario, hindi naman po natin nakikita. So silang dalawa ni Saudel at saka itong Atsani, pareho yan ngayon, mag-e-enhance ng ating hanging habagat. Kumbaga, halos sabay? Yes po, posible po yan. Pero nakikita bang papasok ito sa ating PAR? Yes po, nakikita po natin yung pagpasok nito ng ating PAR ay posible po yan by Wednesday, no? So, Wednesday mga 2 din. days from now. Okay. At papangalanan nitong? So, kung matuloy po yung pagpasok ni Saudel, siya yung si Obet. Tapos yung kasunod po, si Pilandok naman. Pilandok? Okay, Pilandok. Okay. So, ang sabi mo, this afternoon, inaasahan na papasok loob ng PAR, si Saudel, papangalanang Obet. Yes Tapos po, tama po kayo. si Atsani, Wednesday pa naman to papasok ng PAR, papangalanang Pilandok. Kaso, halos sabay silang nasa loob ng PAR at by Wednesday or Thursday, dito natin muling mararamdaman yung lakas or pagiging active muli or enhanced ng ating hanging habagat. Yes po, tama po kayo. However, si Saudel, hindi din po natin niro-rule out yung possibility since sobrang gilid or nasa corner po siya ng PAR po natin, no? So, posible na by tomorrow, kung wala masyadong changes po sa track nito, ay agad din po siya makakalabas ng ating PAR. Okay, no changes sa track. Okay, puntahan ko yung dating neneng, si Gaynari. Ano naman may epekto ba yan kahit na mukhang ginawang meet-up place talaga yung Pilipinas, ng mga bagyo. Pero si Tropical Depression Gaynari na dating bagyong neneng, may epekto pa ba yan sa atin? Sa kasalukuyan po, wala na, no? At ine-expect na po natin na magiging isa na lamang yung low pressure area sa mga susunod pa na oras.
Okay. So ngayon, anong mga pabulugar, probinsya, parte ng bansa ang kailangang maghanda muli sa posibleng paglakas ng habagat? Kasi ngayon pa lamang, dito sa atin sa Metro Manila, no? I don't know, sa iba pang parte ng ating bansa, cloudy na, medyo mahangin-hangin na rin. Ito na ba yun? Nagsisimula ng magparamdam ulit nga ang hanging habagat? Yes po, no. So, sa kasalukuyan po ay hindi pa naman po, no. Kasi up until tomorrow, halos pares pa po yung weather na mararanasan natin. At least for dito sa Metro Manila, makikita pa rin po natin na although maulap, may mga pag-ulan, yung mga pag-ulan hindi pa ganun ka-enhance. Pero pagdating po ng Wednesday, approaching weekend, yan po yung nakikita natin. So, mag-i-start po uli yung pinakamatataas na mga pag-ulan since habagat to. So, sa westernmost part po uli ng Luzon, so including yung areas of provinces ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. And for today, currently na nakararanas sa malalakas na mga pag-ulan dito sa Batanes, dala rin ng habagat. And sa mga succeeding days, especially pagdating po ng Thursday onwards, mas lalakas pa po yung mga pag-ulan sa western part ng Northern Luzon. So, andyan yung Ilocos Region, Abra, and Benguet, including yung mga nakararanas na ng starting Wednesday noon dito sa may western part ng Central Luzon, yung mga na-mention ko po na areas. So, malaking bahagi muli ng Luzon ang kailangan maghanda. Yes po, tama po. So, western sections ng Northern, Central, and Southern Luzon, sa Visayas, mahagip din ba sila muli ng habagat? Kung magkakaroon man po ng malalakas na mga pag-ulan, dito lang sa may bahagi po ng Western Visayas lang, malaking part po ng Visayas ang maganda pa rin yung panahon. Yung mga kapatid din naman natin sa Mindanao, kumusta naman ang kanilang panahon? Sa Mindanao po, no, mas babantayan po nila yung heat index doon kasi sa nakikita po natin ay patuloy pa po na maging mainit at maalinsangan yung panahon. So wala pong mga pag-ulan, kung meron man mga isolated tsaka panandalian lang. Hanggang gaano ba kataas umaabot yung heat index sa Mindanao? Sa kasalukuyan po, umaabot na po yung ibang bahagi doon ng extreme caution level. So parang pumapatak na po ng mga humihigit mga 42 and above. 40 degrees Celsius and above. Okay. All right. Maraming salamat for the update. Pag-asa Weather Specialist, Charmaine Varilla. Nalimitahan ang operasyon ng National Kidney and Transplant Institute dahil sa dumaraming pasyente po na may o tinamaan ng leptospirosis. Alamin natin ang update mula kay Mobile Journal, Daniel Dayaw. Daniel. Cheryl, simula kahapon sagad na ang bed capacity ng National Kidney Transplant Institute o NKTI dito sa Quezon City. Dahil yan nga sa pagdagsa ng mga tinamaan ng leptospirosis bunsod ng mga pagbaha nung nakarang araw. Matapos ang kaliwat ng pagbaha, sumipat na sa 41 ang pasyente ng leptospirosis sa NKTI. Kahapon lang 14 na raw ang nadagdag at tinutuloy na pinakamaraming ang araw. Karamihan sa mga pasyente nasa naman raw ang nasawi. Sa asahan na raw ng ospital yan, dahil pansamantalang nilimitahan muna ang walk-in patients. Inaasahan pa kasing dadagsa ang mga may kaso ng leptospirosis. Ayon kay Dr. Arlene Lamban Cruzon, Acting Department Manager ng Nephrology ng NKTI, hindi naman daw kailangan magpanik dahil mayroon silang referral system sa iba pang ospital. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Yung aming hemodialysis unit is napupuno na. Some of the patients we put on peritoneal dialysis. Cheryl, sa ngayon nakahanda naman daw ang fast lanes ng ospital, pati na rin ang inihahanda na gym kung saan may 30 kama para sa mga dadagsapang may leptospirosis. Pero nagpaalala din ng usong sa baha ay magpakonsulta na sa mga espesyalista sa yakap facilities o malapit na healthcare center para hindi na raw umabot sa severe ang kaso. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Daniel Dayaw.
Samantala, masama na ang panahon ngayon sa probinsya ng Pampanga. Bumisita doon si Pangulong Bongbong Marcos. Magbabalita si Mon Gualvez. Mon? Cheryl, kaninang bandang alas 10 ng umaga nga ay bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa bandang Bacolor dito sa Pampanga kung saan kinumusta niya yung mga residente na nanatili pa rin sa evacuation center. Inobserbahan din yung pamamahagi ng mga ayuda. Merong 10,000 pesos kasi na binigay kada pamilya para sa mga apektado nga dito sa nagdaang mga baha at ulan na nararanasan dito sa nakalipas na linggo. Actually, sa ngayon talagang bumubuhos na naman ang malakas sa ulan dito sa bahagi naman ng Pampanga. Kaya talagang medyo kakaba-kaba ulit ang mga residente dahil kasabay ang mga pag-ulan nitong nakaraang mga linggo, may mga nasira na mga flood control projects dito sa Pampanga. Particularly kung saan kami naroon ngayon sa bayan ng Mexico, kung saan itong kinatatayuan ko, Cheryl, halos parang naging landslide area, no? Dahil na buwal or talagang nasira, no? Gumuho itong bahagi ng slope protection program dito sa pinaka-Abacan River na bahagi or sakupan ng bayan ng Mexico. Halos itong kinakatayuan namin, bahagi ito ng slope protection pero talagang hindi na siya makita. Yung mga semento nito ay talagang nabuwal na, nagiba na at nandun na siya sa pinaka-ilog na. No? Kaya yung mga residente na kausap namin, kakaba-kaba sila kung sakasakaling lumakas ulit ang ulan at umapa ulit or tumaas yung tubig dito dahil most likely than not, talagang aabutin na sila ng baha at mabilis sa apaw mula dito sa ilog dahil wala nang poprotekta eventually dito nga sa naturang lakas ng tubig. May nakausap kaming isang foreman ng contractor na gumagawa dito sa area. Sila doon ay napag-utusan ng DPWH para ayusin agad itong mga nasirang bahagi. Dalawa kasing barangay, no, itong nakita natin nasirang flood control project dito sa Suklaban, Barangay San Jose Malino, na halos mahigit 100 metro yung parehong bahagi ng river slope protection na nasira dahil nga sa lakas ng ragasan ng tubig at dami, no, volume ng water talaga na nandito. May mga nakita kami mga bakal, ang sabi ng foreman na nakausap namin, pasok naman do ito sa pinaka-sukat. Pero yun nga, talagang di kinayat, nabuwal pa rin at nasira technically itong slope protection program ng naturang Abacan River. Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mon Gualvez. Hindi muna itutuloy ng Department of Education ang nakaschedule sanang nationwide simultaneous school safety drill bukas para sa active attack incidents. Ayon sa DepEd, ito ay dahil may mga nagkakansela pa rin ng mga klase dahil nga sa sama ng panahon. Kaya naman, sa halip, itutuloy na lamang ang school drills sa susunod na linggo. Inatasan na ang field offices na makipag-ugnayan sa kanilang counterparts sa DILG, PNP at Bureau of Fire Protection na makakatuwang sana nila sa pagsasagawa ng drill. Sa ngayon, ilalaan daw ng DepEd ang karagdagang oras sa pag-consolidate ng mga opinyon ng mga eksperto at mga evidence-based practices para mapalakas ang aktibidad oras na maisagawa ito. Suportado ng PNP ang active shooter drill sa mga paaralan. Pero una na itong kinansela kasunod nga ng panawagan ng ilang psychiatric association. Magbabalita si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, ano ang tugon ng PNP dito sa pangamba na posibleng magdulot ng psychological harm ang live-action active shooter drill sa mga paaralan? At ano yung aksyon ngayon ng PNP para maiwasan ang karahasan sa mga paaralan? Yes, Cheryl, sinagot nga ng Philippine National Police na bukas ang kapulisya o ang ahensya na makiisa sa konsultasyon lang lahat ng mga grupo kaugnay nga nito mga posibleng psychological harm ng live action active shooter drill sa mga paaralan. Ngunit willing daw makiisa ang Philippine National Police, ngunit kanilang nilinaw at pinaalalahanan na ito ay pangunahing responsibilidad ng Department of Education at isa lamang sila doon sa mga participating na mga ahensya. At kaugnay naman ng sa aksyon na kanilang gagawin, Cheryl, sa press briefing kanina, pinahayag nga ng PNP, particular na rin ni PNP spokesperson Allen Rico, ang suporta ng pulisya sa sasagawang active shooter drills nga sa mga paaralan sa buong bansa. At ang gampanin daw ng PNP ay magsagawa ng security survey inspection kung saan kanilang susuriin ang lahat ng institusyon at mga istruktura na pagsasagawaan nito. At para na rin mapaigting din ang
seguridad sa mga paaralan. Kanila rin titignan yung kahinaan ng mga paaralan pagdating sa mga physical security, pati na rin ang mga entry at exit points. At kung babalikan din natin, Cheryl, ay aktibo at patuloy rin ang koordinasyon daw ng Philippine National Police sa Department of Education kaugnay ng mga mas mahigpit na aksyon pagpatirkular sa seguridad ng mga paaralan sa buong bansa. Cheryl. Kumusta rin yung preparasyon ng PNP sa epekto ng papasok na bagyo at habagat? Cheryl, ayon sa Philippine National Police, kagaya ng mga nagdaang paghahanda sa malakas na ulan dulot ng habagat at bagyo, ay kabilang sa kanilang paghahanda ay ang pagiging predictive o yung kung saan dadaan ang bagyo ay doon nila pagtutuunan ng pansin yung kanilang paghahanda at deployment ng PNP personnel. At kabilang din sa kanilang paghahanda, Cheryl, ay ito nga kanilang preemptive evacuation at paghahanda ng kanilang search and rescue equipment at pag-ugnayan sa mga local government units or mga LGUs upang ihanda na rin ang mga evacuation center. At gayon din, handa raw ang Philippine National Police na rumisponde anumang oras na kakailanganin ng mga mamamayang mangangailangan ng tulong sa kalagitnaan nga nito nga masamang panahon na asahan ngayong linggo. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Jazz Paredes. Samantala, tuloy ang pagtulong ng Alagang Kapatid Foundation Incorporated sa mga binaha. Sa Hagonoy, Bulacan, food tax ang hatid natin sa ating mga kapatid sa Barangay Santa Cruz. Malaking tulong daw sa kanilang pagbangon ang mga bigas, delata at instant noodles na ating ipinamahagi. Sa mga gustong makiisa po sa aming pagtulong, mag-message lamang po kayo sa Facebook page ng Alagang Kapatid Foundation Incorporated. O kaya po ay scan ang QR code o mag-deposit sa bank accounts na nasa inyong screen. Lamang po kayo mga kapatid, magbabalik pa ang One Balita Pilipinas. Hola mga kapatid, from action to rom-com ang atake ngayon ng Sigabo at bonding ni Claudine Barreto at Kitty Duterte. Usap-usapan online. Narito po ang report. Siguro, ang kulang na lang sa akin ngayon, yung babaeng mamahalin ko at makakasama ko. Yearning for Love na Sigabo, played by Coco Martin sa action series na Sigabo. Okay lang, Lord. Kung gusto niyo siyang ihulog sa akin. Answer agad ang kanyang dasal. Lord, ang bilis naman. Pero ang hulog ng langit para kay Gabo. Problema rin ang dala. NCIA? Bakit may NCIA dito? Delikado buhay natin. Mukhang mapapalaban ang karakter ni Coco Martin. Dahil si Sam, napunta dito sa komunidad namin, tapos nawala siya sa kanyang katinuan, sinamantala ko yung pagkakataon ni Gabo. Ang pakilala ko sa kanya, sabi ko, ikaw yung asawa ko, ikaw si Gloria. Tapos nagkakilala tayo sa kulungan, nakulong ka doon bilang scammer, saka murder yung case mo. And then after that, nag-invento ko ng kwento. Ayun na nga, may betrayal. Pero on the lighter side, dream come true naman daw kay Julia ang takbo ngayon ng storya ng Sigabo. Bilang artista, pangarap kong magkaroon ng rom-com. Tapos ito, parang binigay na naman yung dream come true ko from action to rom-com. Parang ang sarap din laruin kasi nga, pag gumagawa siya ng kwento, unpredictable eh. Tapos hindi traditional. So, parang ako din na-excite na parang, paano ko kaya ito gagawin? Kinakabahan din ako kanina. Kanina, itong araw na to, medyo nasistress ako ng slide kasi nga parang paano namin to atakin? Kasi bago eh, bagong timpla, bagong rapport naming dalawa. Isa lang daw ang layunin ni Direk Coco. Dapat kumpletos recados yung ibibigay mo sa lahat ng mga Pilipino. Kasi in terms of action, nagagawa na natin yan. Diba? Drama, nagagawa na natin yan. Kami ni Jules, ang bago sa amin, yung comedy. Comedy and romance. Usap-usapan naman ang bonding ng aktres na si Claudine Barreto at Kitty Duterte sa Davao City nitong weekend. Sa social media post, nagpasalamat sa dinner si Claudine kay Kitty na tinawag niyang little baby sister. Wala nang iba pang detalyeng inilabas tungkol sa kanilang meet-up. Yan muna ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ.
At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.